Anong version ng Bible for starter o beginner para makapag-start kayo? Kasi pag naghanap kayo ng Bible, maraming version lumalabas. So, kung nag-i-start ka pa lang, baka malito ka. Kaya ito yung guide ko, no? Para kahit pa paano, makapag-start na kayo. Tsaka pag nagbabasa pala kayo ng Bible, dapat yung context yung iniintindi nyo, no? Yung, di ba pag nagkwento yung kaibigan nyo, kunwari, minsan may mga terms siya na hindi mo alam, kaya hindi mo nagigets yung context ng kwento niya. So ito, para to sa mga beginner, no? Kapag ka, pag Tagalog ang gusto nyong version, ang marirecommend ko is yung Magandang Balita Biblia. Kasi may relatable yung mga words niya, no? Yung mga terms. Minsan lang may mga deep, may mga malalalim na words na pwede nyo naman i-google kaya di siya ganun kahirap. Yun yung sa Tagalog. Para lang makapag-start kayo, no? Tsaka papakita ko sa dulo ng video kung anong spelling kung paano siya hanapin. Pag English naman, ang marirecommend ko is New International Version. New International Version. Bakit kamo? Bakit hindi yung mga King James, no? Pag yung mga King James version kasi, malalalim yung mga English niya, no? So baka hindi nyo masyadong alam mo yung pag nagkakwento yung kaibigan niya tapos di nyo masyadong maintindihan yung mga term niya, parang hindi pumapasok sa puso, no? Hindi nyo talaga siya naiintindihan. Parang may part kang na naiintindihan tapos ayaw mo namang kada babasahin mo, isa-search mo pa yung kung anong meaning ng word. So, iwasan nyo muna yung King James Version. Tapos yung New King James Version, doon muna kayo sa basic, no? Yung mga relatable, yung mga paggamit na words dito sa generation na to. New International Version. Bakit hindi yung English Standard Version? Baka tanong nyo, no? New International Version, kasi, yun din ginagamit ng mga Christian churches. So, pag pumunta kayo ng ibang bansa, hindi kayo mahirapan, no? Na bakit ganito yung word. Lalo kung pihikan kayo, word by word kayo, hindi kayo ganong mahirapan. Ayun, so papakita ko dito. Ayan o dito, pag sa cellphone, ang hanapin nyo lang is internet browser. Internet browser. Ako Google Chrome gamit ko. Tapos, Tagalog, di ba? Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia. Ayan o. Magandang Balita Biblia. Ganyan ang spelling. Tapos pagbaba, BibleGateway.com. Click. Yan, Bible book list. Ngayon, tingnan natin yung John 3:16, no? Kung ano ba yun sa Tagalog. So, dito yun sa New Testament, Juan. Yan, Juan. 3. Ito. Tapos 16. Yan, sana nakikita nyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pag sa English naman yan, sa New International Version, ito naman yun. New International Version. Tapos, BibleGateway.com. Bible book list. John, sa New Testament, 3. 3. 16. Verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, hindi nagkakalayo yung Tagalog tsaka English niya. Unlike pagka ibang version yung ginamit nyo as a starter, yung mga nandito na, yung mga may alam na, hindi para sa inyo to. Para to sa mga nagsisimula pa lang. So kapag nasanay na kayo, no, saka kayo lumipat ng version, yung mga deep version, tapos may mga cross reference. Ayun lang, no. So sana nakatulong to sa inyo. Ayun, God bless atin lahat. God bless.